Kita naman natin na nagsalita siya during the economic briefing na ang sinabi niya ang susunod ay ang pag-amenda ng konstitusyon. Pero nagtataka ako, bakit kinukubli? Yan ba ay katduwagan? O talagang huwad? Nakakalungkot yung mga senaryos na lumalabas eh. Pero walang nagsasalita sa atin. At of all of this, ang nakikita ko, it's the president. It's really the president behind all of this, no? And hindi niya inaamin, no? Hindi niya inaamin, nagtatago siya, patago-tago, 'di ba? Pero let's just even give him the benefit of the doubt. Kunyari hindi niya alam, but I'm sorry, the buck stops with you. Yeah. Diba? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kaugnay nga sa balitang yan ay ating makakasama para mas bigyan diin at kalawakan ng ating talakayan ay makakasama po natin ang kaibigan ng SMNI, walang iba kundi si Professor Malu Tiquia, ang political strategist. Magandang umaga po, Prof. Morning, Prof. Franco Baranda, Ma'am Lorraine, and Ka Eric nandito po. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong tagapakinig. Magandang umaga kay Pastor Kibukoy at mabuhay kayo SMNI. Patuloy ang role nyo dito sa bagong challenges ng ating kasaysayan. Thank you so much, Professor Malu Tiquia, ma'am. Maraming salamat sa inyong pagkakataon na inialay sa talakayan na ito sa Laban Kasama ang Bayan. Ma'am, ang una naming tanong, mukhang nag-iiba ang ihip ng hangin. Kasi yung unang ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. as relayed by the Senate President, Senator Mig Zubiri, and sabi niya kasama doon sina Senator Loren Legarda, Senator Angara, and then sa kabila naman si Speaker Martin Romualdez, at saka ganun din si Congressman Sandro Marcos, and then si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. At sabi doon, Senate President Zubiri sa kanyang ulat sa mamamayan na hindi gustong ipagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang People's Initiative sapagkat ito daw ay divisive at nagbubunga ng mga bangayan sa iba't ibang sektor ng lipunan at mukhang naiintriga pa ang ganitong proseso. But iba po ang ihip ng hangin sa galaw po ngayon nang nagkakaroon seemingly ng very strong opposing position ang Senate at ang lower house sa pagkakataon na itinutulak pa rin ang People's Initiative in spite of that revelation of the so-called dialogue meeting. Ano po ang inyong pagtingin dito bilang isang political analyst ng ating bayan, Ma'am Malu Tiquia? Ka Eric, una ako'y natutuwa na may nagsasalita na ngayon. Hindi katulad na noong Disyembre, towards the end of December, mukhang walang gustong magsabing sila ang author nitong People's Initiative ng PI, no? Pero makikita natin like a thief in the night. Mabilis na gumulong, mabilis na pumirma, may mga nag-submit kaagad sa COMELEC. So, yung sinasabing timeline, nasusundan, no? At may nagsabi na nga na it is a foregone conclusion. Paano magiging foregone conclusion yon? Two chambers tayo. Yung isang chamber na nahalal ng nationwide, no? Ay kailangan magsalita at ako'y natutuwa na si Senator Bato, si Senator Joel Villanueva, Yes. that was a very impassioned retort to Senator Bato. Nagsalita at natutuwa ako na 24 senators signed. So, hindi lang yung majority, kabuuan ng Senado. So, kung titingnan mo, lahat ang senador may mandatong nasyonal. Ang House of Representatives, katulad ni Speaker, paulit-ulit ako, ang mandato na 180,000 sa isang distrito na. Tama. Kaya lang naging Speaker by the power of the plenary. Pero ang responsibilidad niya, hindi sa taong bayan. Ang responsibilidad niya sa mga congressman. Kasi plenaryo eh. Ang responsibilidad niya sa constituent niya, 180. Siguro madali niya makukuha yon. Pero again, tingnan natin yung nangyayari sa media. Una, dininay. Wala silang kinalaman, walang pera lumalabas. Pangalawa, sinabi it's a foregone conclusion. Makikita naman natin na nagsalita siya during the economic briefing na ang sinabi niya ang susunod ay ang pag-amenda ng konstitusyon.
Pero nagtataka ako, bakit kinukubli? Yan ba ay katduwagan? O talagang huwad ang nangyayari? Kasi kung proud ka, ako ay for the revision of the Constitution. Kaya ako nagulungkot dahil ilang taon na namin tinatrabaho yan sa People's Draft, hindi kami umuusod. Pero nagulat kami, ginamit ang People's Initiative. Ano ba ang People's Initiative? Yan ay galing sa baba. Yan ay taong bayan. Yan ay lakas ng pinanggalingan ng kapangyarihan yung mga politiko, ang tao. So, para mo gamitin yon sa isang tanong na tungkol sa voting jointly, ano bang koneksyon yan sa pagkain, sa kumakalam na sikmura? Tama. Anong koneksyon yan sa pilihin? Anong koneksyon yan sa mataas na singil sa tubig at elektrisidad? Alam mo, itong mga ito, kayang solusyonan ng gobyerno eh. Nakita natin nung nakaraang gobyerno, ang kailangan ng tao sinusolbahan. Head on. Ito parang, basta busy kami sa politika. Basta busy kami sa pagre-restructure ng ating saligang batas. Alam mo, ang nakakalungkot ka, Eric Dan, naglabasan na yung EDSA Puwera at EDSA Iyon. Puwersa. Babalik ba tayo dun sa naratibo na ikaw ay dilaw at ako ay hindi dilaw? Tama. Napaka-divisive na noong 2022 at akala ko dahil napakalaki ng mandato, gagamitin yon para sa bayan, hindi para sa politiko. Ma-extend ang term, nakakalungkot yung mga scenarios na lumalabas eh. Pero walang nagsasalita sa atin. At ngayong Enero, ako'y natutuwa dahil ang Senado nagpakatotoo sa kanilang mandato. They have to speak up. Kasi alam mo, ang isa pa natin, ito alam nyo, nag-cover kayo ng Kongreso, kayong dalawa nahatulan ng Kongresong maling-mali. Diba? Hindi gumagalaw ang isang panukalang batas kung hindi ine-endorso ng Pangulo. Galing yan. Clear. Saan ba ang pinagmula ng kapangyarihan ni Speaker Martin Romualdez? Hindi ba sa Pangulo? Attorney, Ako, dinadaloy ko yung tanong, Mr. President, ikaw ba ay para dito? Yeah, very clear. Kasi kung hindi siya para dyan, tinigil na eh. Yeah. Hindi tumitigil. Ma'am, Yeah, may tanong muna sa Professor. iyo si Yeah. Ma'am Lorraine. Pasa ko muna sa Professor, kanila. having worked with the Office of the President, no, ito rin yung katulad ng sinasabi mo, pareho tayo ng iniisip. No, at the end of all of this, ang nakikita ko, it's the President. It's really the President behind all of this, no? And hindi niya inaamin, no? Hindi niya inaamin, nagtatago siya, patago-tago, 'di ba? Pero let's just even give him the benefit of the doubt. Kunyari hindi niya alam, but I'm sorry, the buck stops with you. Yeah. 'Di ba? You're the President, no? At the end of the day. So, anyway, to continue, my question that I really want for you to comment on, kasi having lived through the martial law times, no, nare-revisit yung mga sugat, no, yung mga sugat na naranasan natin dahil sa pagmamalabis during the martial law times of the first President Marcos. So, in my mind right now, it's really the President Bongbong Marcos, who is behind this initiative. I mean, you would be insulting my intelligence if you say that you have nothing to do with it, and yet you're not taking a very clear stand, and your very own cousin is not obeying you, diba? You're the president. The way I've seen it, the way I've experienced it, when you're the president, you're the president. The only difference is that I can see President Duterte will stay there and sasabihin niya kung anong pinaninindigan niya. So anyway, my question here is that I don't know if I'm being retraumatized, no? But hindi nawawala. And I think that even other Filipinos, no, yung sa collective consciousness natin, yung sugat na ginawa ng Ferdinand Marcos Sr., where he perpetuated himself in power. And I cannot help but think that this People's Initiative is another way for Bongbong Marcos, another Marcos, to perpetuate himself in power. What do you think? Well, alam mo, Lorraine, ang diferensya nung matandang Marcos, si Ferdinand Edralin, constitutional dictatorship. Ginamit niya yung batas na pang-cover to legitimize his actuations. Yeah. Diba?
nagkaroon tayo ng 1973 Constitutional Convention. Oo, hindi natapos yun. Pero nagkaroon ng, I think, botohan. Yeah. At lumabas na nanalo yung pero hindi lang pinagpatuloy dahil nasarhan ang Kongreso. So yung ginawa ng tatay, lahat legitimize niya to the issuance of Proclamation 1081, etc., etc. Pero yung declare siya ng martial law, ito walang state of martial law eh. Pero ang media binubusalan. Yeah. Ang media suspended indefinitely. Basta hindi mo kakampi, nakikita natin yan sa social media, hindi mo kakampi, gagawin kanila ng paraan para magag. No, ang kagandahan lamang may social media tayo, so you can, readily mirror and replicate whatever initiatives you have been doing. Pero ito, hindi mo alam kasi kung sinong si Apo matapang, si Ferdinand Edralin. Matapang, humarap siya, sinasabi niya at ikaw bilang na-involved sa presidential communication. Ang presidential communication definitive. Pag nagsabi, yun na. Walang if, walang buts, walang however. Pero pag pinag-aralan mo paano ang presidential communication ng panahon ng tatay at ngayon, makikita mo yung tatay definite sa mga plans niya. Period. Ito, makikita mo, however, if they come in their personal capacity, sa ICC yan, ibang-iba. However, if it involves economic provisions, ibang-iba. Yeah. So, parang pagkasabi niya nung isa, ninenegate niya yung isa. Kaya nagkakaguluhan sa ano ba talaga ang gusto ni Presidente. Makikita natin, di pa ang SONA ang direksyon ng bayan. Ang SONA na nangyayari every year, every July. Wala naman sinabing constitutional change. Pag rinibisita mo yung SONA ni Pangulong Duterte, yung una niyang SONA, may sinabi siya tungkol sa constitutional change doon. Parliament, federal, pero kailangan matimingan nyo. May direction siya doon. So kung sino nagplaplano, nakalagay doon. Ito yung direction natin. Dito, abay dalawang SONA na tayo. Wala naman tayo napapakinggan sa constitutional change. At sinabi nga niya nung kampanya, hindi yan ang mahalaga, hindi yan ang number one. So hindi ko maintindihan between May 2022 and today, what transpired that changed the environment where we evolve and now push for hindi nga maklarado kung amendment or revision. Bakit? Kasi kung babalik tayo dun sa People's Initiative, abay, ang tinanong lamang ang manner of voting. Tama. Yung mahalaga kay Juan de la Cruz, hindi ba yung manner of voting kayong dalawa bicameral? Kung dalawa mag-usap. At kung hindi magkasundo, yun nga ang hamon ko. Since the previous administration, file a case before the Supreme Court and ask for an interpretation of that provision. Yun lang ang paraan. Kasi kahit lumusot itong People's Initiative, questionin at questionin yan. Exactly. Tapos parang nangyayari, pag napasa yung People's Initiative, magkakaroon sila ng listahan ng mga amendment or revision, hindi lingkrarado. Tapos yun na ang pagputohan. Abay, sandali lamang. Hindi ba kasama ang taong bayan sa debate? Sa mga mahahalagang provision? Ang aming role ba ay doon lamang sa voting jointly? At klarado ang 3/4 na voting jointly, wala na ang Senado. So, itong administrasyon na ito, binangga ang Vice President. Itong administrasyon na ito, binangga ang Senado. Ilang pang institusyon ng ating bansa ang babanggain nyo para matuloy ang nais nyo na hindi nyo naman sinasabi sa taong bayan. Ano ba talaga ang nais nyo? Ang nais nyo ba ay magstay indefinitely? Ang nais nyo ba ay para si Speaker maging Prime Minister? I mean, ilatag nyo na maintindihan ng tao ano ba talaga ang gusto ninyo. Professor, so, do you kind of feel, pag nakikinig kasi ako sa iyo ngayon, no, ang nasa isip ko at nararamdaman ko, parang there's something that's being foisted on the Filipino people, panloloko, di ba? Na panloloko at saka yung walang respeto, no, na
minamaniobra tayo ng ganon at mababa ang tingin sa Pilipino, no? So yung nakikita ko ngayon ay parang ganon, yun lang yung nakikita ko, parang kumbaga parang budol part 2, parang niloloko tayo dito. Yung waffling na ganyan, like what you said very clearly, no? Yeah, does the speaker want to be prime minister? Then say so. Do you want to extend your term past 6 years? Then say so and let the Filipino decide. Respect us and say so, 'di ba? Huwag yung paikot-ikot na ganyan. Yes. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.